Maraming pinaniniwalaan ng tao, mga paniniwalang inaasahan niyang totoo. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Nakasalig ba ang paniniwalang iyan sa banal na kasulatan? O nahuhulog lang sa sariling opinyon o kuro-kuro ng tao? Alamin sa palatuntunan, Biblia o kuro-kuro? Welcome pong muli sa ating palatuntunan, Biblia o Kuro-Kuro. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo at kami po ay muling nag-aanyaya na samahan niyo po kami sa atin pong pagtalakay. Ako pong kapatid na Orly de Guzman, kasama po natin muli ang kapatid na Christian Cruz. Maraming salamat po kapatid na Orly. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Samahan niyo po kami sa isang makabuluhang pagtalakay. Ang kaligtasan po ay napakahalaga. Kaya dapat pong matutunan at magawa ng tao ang tamang paraan kung paano siya magtatamo ng kaligtasan. Opo. Pero sa kasalukuyan, gaya ng alam mo, iba-iba ang paniniwala ng tao kung paano siya maliligtas. Opo, kaya sa dami nga po ng nangangaral po ngayon, iba-iba po ang itinuturo. Nalilito po ang tao. Kasi may nagtuturo po na sapat ng sumampalataya ang tao para po maligtas. Ang iba naman po ay nagtuturo na kahit saang relihiyon po umanib ang tao, okay lang daw po yun. Ang mahalaga po, may panahon na iniuukol po sa paglilingkod sa Diyos. Kahit nga daw walang anibang relihiyon, basta sa puso mo niya, sa isip mo, alam mong may Diyos, naniniwala kang may Diyos, dumadalangin ka sa Diyos, yun daw ay tama ng paraan para ang tao ay magtamo ng kaligtasan. Opo. Kaya nga sa dami ng iba't ibang paraan po, nalilitong iba. Yung iba tuloy, nahulog sa mas malaking pagkakamali na ayaw nang maniwala sa kahit na kaninong tagapangaral. Opo. Dahil sa magkakasalungat na itinuturo po tungkol sa kung paano ang tao ay maliligtas. Pero para ang tao ay huwag magkamali, hindi po ang opinyon ang dapat natin paniwalaan, hindi ang kuro-kuro. Ang dapat po nating paniwalaan kung anong itinuturo ng Biblia sa kung paano ang tao ay magtatamo ng kaligtasan. At dahil sa ang nakasulat sa Biblia ay katotohanan, itong dapat nating tanggapin. Opo. Ayon sa Biblia, kapatid na Christian, ano-anong mga hakbang na dapat na matupad ng tao para siya ay magtamo ng kaligtasan? Ganito po ang mababasa natin dito po sa Gawa sa 16:30 hanggang 31. Ganito po ang nakasulat. Inyo pong dinggin mga kaibigan. At sila'y inilabas at sinabi, Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kapatid na Orly, nais po nating ipapansin sa ating mga taga-subaybay na ito po ay tagpo ng ang bantay bilangguan po ay magtanong kay Apostol Pablo at kay Silas. Anong tanong niya? At magandang pag-usapan talaga ito. Anong kanyang mahalagang tanong? Ang tanong po nung bantay bilangguan kina Apostol Pablo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Maaring ito rin po ang katanungan ng marami sa sumusubaybay sa atin ngayon. At ang sagot, dapat yung totoo sa Biblia. Anong sagot ng mga apostol sa tanong ng bantay bilangguan sa kung anong dapat niya gawin para siya magtamo ng kaligtasan? Ayon po kay Apostol Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Sa makatwid, napakahalaga po talaga ng pananampalataya para ang tao po ay maligtas. Baka sabihin naman, sabi ko na ba, tama ako sapat ng sumampalataya sa Panginoong Hesukristo para ang tao ay maligtas. Pero yung ba ang sinasabi ng Biblia, sapat ng sumampalataya sa Panginoong Hesukristo? Ano ba ang ginawa sa sambahayan ng bantay bilangguan na yung ginawa sa kanila may malaking kinalaman sa ikapagtatamo ng kaligtasan? Ituloy lang po natin ang pagbasa po sa 32 hanggang 33. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. At sa kanya'y sinalita nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng nanga sa kanyang bahay. At sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi at hinugasan ng kanilang mga latay at pagdakay binautismuhan
siya at ang buong sambahayan niya. Kapatid na Orly, pinatutunayan po dito po sa mga kasunod na pangyayari na hindi po sapat ang sumampalataya lamang para po makatiyak ng kaligtasan. Ano ba ang ginawa pa sa kanila na yun ay may kinalaman din sa ikapagtatamo ng kaligtasan? Ang sabi nga po sa binasa natin, sa kanya'y sinalita nila ang salita ng Panginoon. Sa makatwid, sila po ay inaralan ng mga salita ng Panginoong Diyos. Yung kasi ang sasampalatayanan Opo. yung aral ng ating Panginoong Hesukristo Opo. na itinuro sa bantay bilangguan at sa kanyang mga kasama ng mga apostol. Ito tanong, kanino ba natutuhan ng mga apostol yung kanilang ginawa sa bantay bilangguan at sa kanyang mga kasamahan? Sa ating Panginoong Hesukristo po mismo, sapagkat mga kaibigan, ito po ang itinuro ng Panginoong Hesukristo na dapat gawin po sa tao upang maligtas. Pakinggan po ninyo sa Marcos 16:15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kapatid na Orly, ang ginawa po ng mga apostol doon sa, partikular po si Apostol Pablo, doon sa bantay bilangguan na inaralan po ng mga salita ng Diyos at ng sumampalataya ay ginawaran po ng tunay na bautismo, yun po ay pagtupad sa ibinilin o iniutos po ng Panginoong Hesukristo sa kanila. Ipapansin nga natin ano ba ang itinuro ng Panginoong Hesukristo na dapat ipangaral sa tao, dapat sampalatayanan, at pag sinampalatayanan, dapat na ang tao ay bautismuhan. Ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, magsiyaong kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Hindi katesismo yung pangangaral. Hindi po. Hindi tradisyon, hindi aral ng tao. At anong dapat matiyak, kapatid na Christian, doon sa pinangaralan ng ebanghelyo o ng mga salita ng ating Panginoon Diyos? Kailangan po matiyak na ang tumanggap ng aral o inaralan ay nasa uri pong sumasampalataya. At pagka napatunayan ng tao ang kanyang pananampalataya sa ebanghelyo na ipinangaral sa kanya, ano ang igagawad sa kanila? Siya po ay gagawaran ng bautismo. Yun ang mga paraan na itinuro ng Biblia Opo. sa kung paano matatanggap ng tao ang kaligtasan. Kaya ulitin po namin, hindi sasampalataya lang. Bagaman yung pananampalataya importante. Opo. Kailanman tama ang pananampalataya. Baka sabihin ng iba, kami sa aming relihiyon, nabautismuhan din kami. Sa termino nga ng iba, nabinyagan din kami doon sa aming relihiyon. Lahat ba ng bautismo, kapatid na Christian, ay mahalaga at ikapagtatamo ng tao ng kaligtasan? Hindi po, sapagkat meron pong tunay na bautismo at kung paano po makikilala ang tumanggap ng tunay na bautismo, pakinggan po ninyo ito mga kaibigan. Sa unang Korinto sa 12 at 13, ganito po ang ating mababasa, inyo pong dinggin. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin o Malaya, ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging sangkap ng isang katawan at tayo'y umiinom sa iisang espiritu. Kapatid na Orly, ang mga tumanggap po ng tunay na bautismo, sila po ay naging sangkapan niya ng isang katawan. Naging kaanib sa isang katawan lang. Opo. Kasi sangkap miyembro yun Opo. Hindi sila nakakalat Yun. sa iba't ibang mga pangkatin po ng pananampalataya. Kundi isang katawan lang ang kinaroroonan Opo. ng mga tumanggap ng tunay na bautismo. Ito tanong, alin yung katawan binabanggit dyan? Na doon matatanggap ang tunay na bautismo, kaanib doon o sangkap doon ang mga tumanggap ng tunay na bautismo. Pakinggan po natin ang patuloy po na pagtuturo ni Apostol Pablo. Sa Kolosas 1, sa 18, ganito po ang nakasulat. Inyo pong dinggin, mga kaibigan. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Kapatid na Orly, ang katawan po na dito nagiging sangkap o kaanib ang mga tumanggap po ng tunay na bautismo, ito po ay ang iglesia. Pero hindi po kahit aling iglesia. Hindi lahat ng iglesia. Hindi po. Tiyak pong isang iglesia lang sapagkat katawan na pinangunguluhan po
ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang iglesia na doon dapat matanggap ang bautismo, doon dapat magpabautismo, ito po ay ang iglesia na kung ipakilala po ng Biblia, katawan ng Panginoong Hesukristo, iglesia na kanyang pinangunguluhan. Opo. O agapan na natin, ano pangalan kapatid na Christian ng iglesia na ang Pangulo ay ang Panginoong Hesukristo, iglesia na kanyang katawan, na doon masasangkap ang mga tao, doon kaanib ang mga tao na ang tinanggap ay tunay na bautismo. Sa Roma 16:16 po ay pakinggan po ninyo at ganito ang ating mababasa kung anong pangalan ng tunay na iglesia. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Kapatid na Orly, napakalinaw po at letra por letra po na nakasulat sa Biblia ang pangalan po ng iglesyang pinangunguluhan ni Kristo. Iglesia ni Kristo. Kaya, batay sa ating ginagawang pagtalakay, saan matatanggap ang tunay na bautismo na ikapagtatamo ng tao ng kaligtasan? Sa loob lamang po ng iglesia ni Kristo. Kaya napakahalaga po na ang tao maging sangkap o maging kaanib po sa iglesia ni Kristo para maligtas. At nais nating bigyan diin sa ating mga taga-subaybay. Kami po, mga kaanib sa iglesia ni Kristo, hindi po kami kalaban ng pananampalataya. Opo. Kasi yun ang sinasabi ng ilan kayo anya, ayaw nyo sa pananampalataya. Puro kayo pag-anib sa iglesia. Hindi po totoo na kami kalaban ng pananampalataya. Mahalaga po yun Pero ang dapat sampalatayanan, yung tamang aral. Opo. Pagka sinampalatayan at tinupad, gagawaran ang tao ng bautismo. Magiging kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo, na yun ang sinasabi sa atin ng Biblia na paraan para ang tao ay magtamo ng kaligtasan. Itong sinasabi ng iba, hindi naman anyang iglesia ang tagapagligtas kundi ang Panginoong Hesukristo. Bakit to ba pinagdidiinan natin sa lahat ng pagkakataon na tayo'y merong ganitong mga programa sa mga pamamahayag na para maligtas ay dapat nakaanib sa loob ng tunay na iglesia ni Kristo? Ang hindi po nauunawaan ng iba ay meron pong tagapagligtas, meron ding ililigtas. Marahil po, kilala nila ang tagapagligtas, Panginoong Hesukristo, pero hindi po nila alam kung alin ang ililigtas ng Panginoong Hesukristo. Pakinggan ninyo mga kaibigan ang nakasulat po sa Efesos 5:23 hanggang 25. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Kapatid na Orly, dito po sa mga talatang ito'y pinatutunayan na ang tagapagligtas na si Kristo, ang ililigtas po niya ay ang kanyang katawan o ang kanyang iglesia. Kaya ang sabi po sa binasa natin, si Kristong ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito ng kanyang katawan. Kaya mali yung sinasabi ng iba na dinadagdagan daw natin ang tagapagligtas. Ang nasa Biblia daw, isa lang ang tagapagligtas na ibinigay ng ating Panginoon Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Opo. Dinadagdagan daw natin yun kasi sinasabi natin na para maligtas ay dapat na nasa loob ng tunay na iglesia ni Kristo. Hindi po namin dinadagdagan ng tagapagligtas. Itinuturo po namin kung aling iglesia ang ililigtas ng tagapagligtas na si Kristo. Opo. Na ito nga po ay ang iglesia ni Kristo. At batay sa mga talatang binasa natin, kapatid na Christian, ano damdamin ng Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia? Ayon po sa binasa natin, ito ang inibig ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig po ng Panginoong Hesukristo hindi lang po sa salita. Pinatunayan po niya ito sa pamamagitan ng inihandog niya ang kanyang buhay para rito, para sa iglesia. Kaya mahalaga ang tunay na iglesia. Opo. Pinaghandugan po ito ng buhay ng tagapagligtas. Pumayag pong mamatay sa krus ang Panginoong Hesukristo alang-alang sa kaligtasan ng mga kaanib Opo. sa kanyang iglesia. Kaya paano yung mga nasa labas? Siyempre gusto nilang maligtas, kaya nga ang kanilang sinasabi, sumasampalataya sila sa tagapagligtas o kaya meron silang inanibang relihiyon, inaakala nilang doon sila maliligtas.
Ano ang itinuturo ng tagapagligtas para ang mga tao na naghahangad ng kaligtasan ay masakop ng kanyang gagawing pagliligtas? Ganito po ang mababasa nating pagtuturo po ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan sa 10 at 9. Mula po dito sa Saling Revised English Bible, sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Inyo pong dinggin, mga kaibigan. Ako ang pintuan. Sino mang tao na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ito po ay pagtuturo mismo ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Ang sino mang tao niya na pumasok sa loob ng kawan ay maliligtas. Kaya para ang tao ay masakop ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, dapat sumunod yan sa turong iyan. Okay. Papasok sa loob ng kawan. Alin ba yung kawan na dapat pasukan sa ikaliligtas? Kasi baka nalilito sila. Kanina pa natin binabasa ang importansya ng iglesia sa kaligtasan. Opo. Di ba? Inibig ng Panginoong Hesukristo ang iglesia. Pumayag siyang mamatay para sa iglesia, para ito ay kanyang mailigtas. Pagkatapos ngayon, binasa natin, pinapapasok naman sa kawan para maligtas. Di ba? Nakakalituan niya, baka sabihin ng iba. Alin ba yung kawang dapat pasukan sa ikapagtatamo ng kaligtasan? Pakinggan po natin ang nakasulat po dito po naman sa Gawa sa 20:28 mula po sa salin ni Ginoong George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po ay ang iglesia ni Kristo. Sa makatwid, maliwanag po na ang utos na pumasok sa loob ng kawan ay yun din ang pagpasok po sa iglesia ni Kristo. At ano katangian ng iglesia ni Kristo batay sa talatang iyan? Ang iglesia ni Kristo po ang binili o tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ipaalala natin yung nasa Epeso sa 5 na ang iglesia, itong inibig ng Panginoong Hesukristo. Opo. Pinaghandugan ng Panginoong Hesukristo ng kanyang buhay. Ang pangalan po, batay sa Gawa 20:28, Iglesia ni Kristo, binili, tinubos ng dugo ni Kristo, pumayag siyang mamatay para ang mga kaanib ng iglesia niya ay magtamo ng kaligtasan. Pagka pag-uusapan yung kaligtasan, may mga nangangantsaw eh. Pag may kalamidad daw, nadadamay din pati mga kapatid natin. Kaya paano anyang magkakatotoo na maliligtas kayo? Bakit nadamay? Alin ba yung kaligtasang pinag-uusapan dyan na pag umanib ang tao sa iglesia ni Kristo ay magtatamo ng kaligtasan? Saan sila maliligtas? Ang babasahin ko po ay sa Juan 10:9 pa rin po. Pero dito po sa saling The New Life Testament, sa pagkakaliwat na po sa ating wika, inyo pong dinggin, mga kaibigan. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas mula sa kaparusahan ng kasalanan. Kapatid na Orly, dito po ay nilinaw, tiniyak kung saan po maliligtas ang mga pumasok sa kawan o sa iglesia ni Kristo. Sila po'y maliligtas sa kaparusahan po ng kasalanan. Alin ba yung kaparusahan ng kasalanan na doon maliligtas ang mga pumasok sa iglesia ni Kristo? Ito po yung hatol na pagbabayad po sa nagawang kasalanan ng tao. Ang ganap na kabayaran po, ikalawang kamatayan. Doon yung sa dagat-dagatang apoy. Opo. At marami na tayong pagtalakay dyan. Opo. Na ang taong nagkasala, magbabayad sa Diyos. Ang bayad kamatayan. Hindi lang po yung kamatayang pagkalagot ng hininga. Meron pong ikalawang kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy. Opo. Na parusang walang hanggan. Doon maliligtas ang mga pumasok sa iglesia ni Kristo. Kaya nagkakamali yung iba. Pagka nakikitang pag may kalamidad, nadadamay yung mga kapatid. Paano ro naging ligtas yun nadamay? Ang kaligtasan pong ipinangako sa iglesia ni Kristo, kaligtasan doon sa kaparusahan na bayad sa kasalanang nagawa ng tao. Opo. Gusto po ba nating maligtas? Siyempre po. Kaya nga ang tao'y umaanib sa relihiyon, kaya naglilingkod. Gawin po natin ang paglilingkod sa loob po ng tunay na iglesia ni Kristo sapagkat naritong kaligtasan. Opo. Paano yung ayaw umanib sa iglesia? Namamalaging hiwalay sa Panginoong Hesukristo, nasa labas ng kanyang iglesia, nag-aahanga din ng kaligtasan. Ano ang patotoo sa kanila?
Ano sinasabi sa kanila ng mga apostol? Pakinggan po natin ang nakasulat po dito po sa Efeso sa 2:12. Ganito po ang ating mababasa inyo pong dinggin. Hiwalay kayo noon kay Kristo at hindi kabilang sa Israel. Wala kayong bahagi sa tipan at pangako ng Diyos sa kanila. Wala kayong Diyos o pag-asa sa kaligtasan. Kapatid na Orly, napakasama po ng kalagayan kapag ka po hiwalay sa Panginoong Hesukristo o hiwalay sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat ang hiwalay po kay Kristo, walaan niyang Diyos, ibig sabihin walang karapatang dumyo sa Panginoong Diyos. At higit sa lahat, wala pong pag-asa sa kaligtasan. Pagka sinabing hiwalay sa Panginoong Hesukristo, walang kaugnayan sa Kanya. Opo. Walang kaugnayan sa tagapagligtas. Kahit pa sabihin nilang naniniwala sila sa tagapagligtas. Opo. Kahit pa sabihin sinasampalatayanan po nila ang tagapagligtas. Pagka wala silang kaugnayan sa tagapagligtas, hiwalay sila sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng iba, alam naming mahalagang kaugnayan, relasyon sa Kanya. Opo. Kaya yun ang importante niya, hindi relihiyon, hindi iglesia. Pwede bang ang tao may kaugnayan kay Kristo, may tunay na kaugnayan sa Kanya, nang hiwalay sa Kanyang iglesia? Hindi po sapagkat pinatutunayan po ng Biblia na ang may kaugnayan po sa Panginoong Hesukristo ay ang Kanyang iglesia. Pakinggan ninyo mga kaibigan ng nakasulat po sa Efeso 5:32. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Maliwanag po ang pagtuturo ng mga apostol. Ang may kaugnayan po sa Panginoong Hesukristo ay ang Kanyang iglesia. Kaya pagka ang tao po wala doon sa iglesyang pinangunguluhan po ni Kristo, sa iglesia ni Kristo, wala po siyang kaugnayan sa Panginoong Hesukristo. At ang kaugnayan ng iglesia sa Panginoong Hesukristo, ang iglesia pong ililigtas. Opo. Ang Panginoong Hesukristo po ang tagapagligtas. Kaya may kaugnayan Ang tunay pong iglesia, katawan ng Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo po, ulo ng tunay na iglesia na katawan niya. Kaya may kaugnayan Kaya sa lahat ng nakakaalam na mahalaga na magkaroon ng kaugnayan ang tao sa Panginoong Hesukristo, dapat tanggapin niya ang kahalagahan ng tunay na iglesia. Opo. Sapagkat ito po ang mayroong kaugnayan o relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. At binasa na natin kung ano pangalan ng iglesyang may kaugnayan sa Kanya, Iglesia ni Kristo. Opo. Ito ang binili o tinubos ng Kanyang dugo. Gaano ba kahalaga, kapatid na Christian, pagka nasakop ng pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Napakahalaga po. Ito po ang katunayan, mga kaibigan. Pakinggan po ninyo dito po sa Roma sa 5:8 hanggang 9. Ganito ang nakasulat inyo pong dinggin. Ngunit ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng Kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Kapatid na Orly, ang biyayang tinanggap ng mga tinubos ng dugo ni Kristo, Iglesia ni Kristo. Iglesia ni Kristo, bukod po sa sila'y napawalang sala, napatawad na, sila po ay lalo na anyang tiyak na maliligtas sa puot ng Diyos. Yung puot ng Diyos sa araw ng paghuhukom Opo. Kaya garantisado ang kaligtasan po ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ang gumarantiya ng kaligtasan nila, mismong tagapagligtas. Binasan natin ang Juan 7:9 Opo. na ang papasok sa kawan, maliligtas. Na ang kawan, ito nga pong Iglesia ni Kristo. Kaya ang sabi, lalong tiyak na maliligtas sa puot ng Diyos. Kaya yung sinasabi ng iba na hintayin na lang ang paghuhukom, magkaalaman niya kung sinong maliligtas. Hindi po yun ang paraan para ang tao'y maligtas Pagka ang tao inabot ng kamatayan o ng paghuhukom, wala sa tunay na iglesia, wala na siyang tsansang magtamo ng kaligtasan. Kaya ngayong buhay tayo, ngayong malakas, harapin natin ang ating kaliligtas at hindi naman natin ipinagkakait yung katotohanan. Inihahayag natin kung anong nasa Biblia na paraan para ang tao'y magtamo ng kaligtasan. Bakit ba hindi pwedeng paghiwalayin ang tagapagligtas at ang iglesia na kanyang ililigtas, kapatid na Christian? Ito po dahilan. Pakinggan po ninyo mga kaibigan.
dito po sa Efeso 3:20 hanggang 21. Mula po dito sa The Living Bible. Sa pagkakaliwat na po sa ating wika, inyong dinggin, mga kaibigan. Ngayon ay luwalhatiin nawa ang Diyos. Nawa ay mabigyan siya ng kaluwalhatian magpakailan-kailanman. Sa walang katapusang panahon, dahil sa kanyang pangunahing panukala ng kaligtasan para sa iglesia sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kapatid na Orly, dito po ay itinuturo kung ano ang pangunahing panukala ng Diyos sa kaligtasan. Ang nakapaloob po sa pangunahing panukala ng Diyos sa kaligtasan ay ang tagapagligtas na si Kristo at ang kanyang ililigtas, ang iglesia. Kaya hindi pwedeng magkahiwalay, paghiwalayin na tagapagligtas na lang. Pero na iglesia, hindi po pwede kasi po nakapaloob nga po yan sa Master Plan of Salvation, pangunahing panukala ng kaligtasan. Opo. Na may tagapagligtas, Panginoong Hesukristo, at ang ililigtas niya ay ang kanyang iglesia. Tama pong sumampalataya Mahalaga po yun Kasi yung walang pananampalataya, hindi mananampalataya, kasama yan ng mga iba't ibang gumagawa ng kasalanan, ang hantungan ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Kaya, tama pong sumampalataya pero yung pananampalataya dapat gamitin ng tao para siya ay makapasok sa iglesia. Hindi po para tutulan ang pag-anib sa iglesia, hindi po ganun. Gamitin po ng tao yan para siya makarating sa kaligtasan sa pamamagitan ng pag-anib at pamamalagi po sa loob ng tunay na iglesia ni Kristo. Na dito po namin hinahangad na makasama kayo. Magtaglay po tayo ng tamang pananampalataya sa aral ng Diyos na nasa Biblia, itong ating sundin sa loob po ng iglesia ni Kristo para tayo po'y makasiguro ng pagtatamo ng kaligtasan. Muli po, salamat sa inyong pagsubaybay. Bago po tayo magtapos sa ating palatuntunan sa araw na ito, tayo po ay magdaos ng panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pakitanggap mo po ang aming pagpapasalamat sa iyo. Muli mo pong kinasangkapan ang palatuntunan ito para ihayag ang kahalagahan ng pagtataglay ng tunay na pananampalataya, ng pagsunod sa Ebanghelyo, at ng bautismo sa loob ng tunay na iglesia ni Kristo. Amen. Sana po makasama namin sa biyayang ito. Amen. Ang aming mga taga-subaybay. Amen. Sila'y makapagpasya na sundin ang banal mo pong kalooban. Amen. Panginoong Jesus, maawa ka pong basbasan ng programang ito. Patuloy pong gamitin kasangkapan para maghayag ng iyong dakilang katotohanan. Amen. Ama naming Diyos, mamalagi po ang basbas sa buong iglesia. Sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Hinihiling po namin, Amang, lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Naway nakatulong kami sa inyong patuloy na pagsusuri. Nawa ay nasukat ninyo kung ang inyong pinaniniwalaan ay ayon ba sa Biblia o kuro-kuro lang ng tao. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa palatuntunan ito. Sumaatin nawang palagi ang pagpapala ng Panginoong Diyos.